FPRD muling pinasaringan ng International Criminal Court. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Carlo de la Peña. Kapar Carlo. Pakialam nila. When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Ito ang salitang binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pulong balitaan sa Davao City nitong Martes ng gabi. Kaugnay ito sa planong pagpapaaresto umano ng International Criminal Court o ICC sa kanya kasunod ng kampanya kontra iligal na droga ng kanyang administrasyon. Git pa ng dating Pangulo sa ICC, noong sa panahon ng kakapobrehon natin dito, nagpatayan tayo dito, polis ko di patay dito, patay doon. Patayan tayo ng mga Pilipino. Saan itong mga where were they? Yung kinakain ng mga anak natin ng droga. Hindi ang droga ang kumakain sa mga anak natin. Saan sila? Sabihin niyo, tatapos turuan pati kung anong sabihin nila. Kinwestiyon rin ni FPRRD ang pakialam ng ICC na wala naman aniya ang naitutulong na maganda para sa mga Pilipino. Talk about human rights. How many years of oppression nagtiis tayo sa mga kamay ng mga panyaka. Tapos kung magsalita ka naman, look who's talking, ika nga. Muli naman binigyan diin ng dating Pangulo na kaya niyang harapin ang ICC. Kamakailan ay muling sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng ICC dahil sa wala itong jurisdiksyon. Maging ang PNP ay hindi umano ipatutupad ang arrest order laban sa dating Pangulo sakaling maglabas ito ng arrest order. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Samantala, Pao Chief Acosta pinagmumulta ng Korte Suprema dahil sa pagbatikos sa Conflict of Interest Rule. Alamin natin yan kay Kabar Margot Gonzalez. Margot. Matapos pagpaliwanagin ng Korte Suprema si Pao Chief Attorney Persida Acosta sa mga naging tirada o pagbatikos umano nito sa Conflict of Interest Rule sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA, ay unanimous ang naging desisyon ng mga maestrado na pagmultahin ito. Kabuang 180,000 na multa ang ipinato sa kanya dahil sa indirect contempt at grossly undignified conduct prejudicial to the administration of justice. Ayon sa resolution ng YESI, nagdulot ng ill intent at malice sa the court ang mga pahayag ni Acosta sa kanyang Facebook page dahil sa mga tirada nito sa Conflict of Interest Rule. Sa Conflict of Interest Rule, ang dalawang PAO lawyers ay pinapayagan na irepresenta ang magkalaban sa kaso. Bagay na siyang unang pinuna ng PAO chief dahil maari umanong malagay sa alanganin ng mga PAO lawyers. Ayon sa Korte Suprema, sinubukan ni Acosta na i-pressure ang korte na burahin ang naturang rule sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang public opinion sa social media hinggil dito. Maliban dito, nalabag din ng PAO chief ang Section 2 at Section 4 ng Canon 2 ng CPRA kung saan ang mga abogadong hinihikayat na respetuhin ng korte sa pamamagitan ng pagpapahayag ng grievances sa mga court officer. Nalabag din ni Acosta ayon sa korte ang kanyang obligasyon na respetuhin ang batas at ang legal na proseso sa ilalim ng Section 2 ng Canon 2 at Section 2 ng Canon 3 sa pamamagitan ng pagpapalabas ng office order na naghihimok sa mga PAO lawyers na huwag sundin ang Conflict of Interest Rule. Nagpabala ang Korte Suprema ng mas mabigat ang parusa kung mauulit ang mga paglabag. Matatandaan namang una ng humingi ng tawad sa Acosta sa Korte Suprema. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. At sa iba pang mga balita, mga testigo ni Senator Hontiveros, mga recycled lang ayon kay Attorney Harry Roque. Ang balitang yan mula kay Kaparda Daniela Paulite. Kaparda Daniela. Alam niyo po, yung mga testigong humaharap kay Senator Hontiveros, hindi po yan mga bago. Yan po yung mga recycled mga testigo. Yes. Yan po yung nagdemanda na at na-dismiss na ang demanda nila sa piskalya. Ito ang sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay sa pagdinig ni Senator Risa Hontiveros sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy.
Sabi ni Roque, posibleng inggit ang isang dahilan kung bakit pilit na pinupunterya si Pastor Apollo. Sa tingin niya may iba pang motibo sa ginagawang investigasyon laban sa butihing pastor. So talaga po ito in aid of election to a higher office at the expense of others. Pastor Kibuloy. Kung talagang in aid of legislation ang investigasyon kay Pastor Apollo, dapat anyang isulat ng Senado ang batas na nais nilang mabuo kaugnay dito. Dahil lahat naman po na investigasyon sa Kongreso ay in aid of legislation, hindi po dapat in aid of election to a higher position. Kaya huwag niyo pong isipin na parang nagjo-Diyos-Diyosan kayo dyan sa mga Senate investigation niyo. Isulat niyo anong mga tanong niyo. Ano ba yung batas na gusto niyong mabuo sa pamamagitan ng investigasyon nito? At kung ito naman ay mapapatunayan na ito ay para lamang dinggin ang reklamo na binasura na ng ehekutibo sa opisina ng Piskalya, dapat itigil po yan. Samantala, una nang sinabi ni Ontiveros na maaaring makulong si Pastor Apollo kung hindi sisiputin ang pagdinig kaugnay sa aligasyon ng umano'y mga pang-aabuso. Iginiit naman ni Roque na ang pagdinig ng mga kaso at desisyon ng pagsampa ng kaso ay hindi trabaho ng lehislatura. Binanggit din ni Roque ang kaso ng opisyal ng Pharmaly na si Lincoln Ong kung saan sinabi ng korte na hindi maaaring basta-basta magpakulong ang Senado dahil kailangan irespeto ang karapatan ng inaakusahan. Walang puder ang Senado o ang Kongreso na mag-imbestiga kung yan ay naroroon na sa ibang sangay na gobyerno na talaga naman pong merong katungkulan para magbigay ng katarungan sa mga di umano'y mga biktima. Nauna nang hinamon ni Pastor Apollo si Ontiveros na isampa sa korte ang mga paratang laban sa kanya. Gayunman, nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga aligasyon laban kay Pastor Apollo sa Marso 5. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNR News. Samantala, mga dokumento para questionin ang desisyon sa kaso sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Inihanda na. Alamin natin yan kay Kabar Jun Samson. Kabar Jun. Pinipirma ng Department of Justice na inihanda na nila ang mga dokumento para iapela ang desisyon ng Navotas City Regional Trial Court kaugnay sa kaso ng pinatay na si Jemboy Baltasar. Ipinaliwanag ni Justice Assistant Secretary Nico Clavano na marami kasi silang nakitang buta sa desisyon ni Presiding Judge Pedro Dabu Jr. na hindi anya katanggap-tanggap. Nagtataka rin ng DOJ kung bakit homicide lamang ang naging hatol sa kaso sa halip na murder. Isa pa sa nais nilang questionin ay kung bakit may napalaya ng mga pulis at tinanggal lamang sa serbisyo gayong matibay naman nila ang mga ebidensya laban kay Police Staff Sergeant Police Senior Jerry Maliban na siyang bumaril sa biktima. Dahil dyan ay agad daw na makikipag-ugnayan ng DOJ sa Office of the Solicitor General para maghain ng apela sa Court of Appeals. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jun Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, FPRD iginiit na huwag gamitin ng tsa-tsa para sa kanilang ambisyon ng administrasyon. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar Angel Pastor. Kabar Angel. Tapos ang hakbang ng maisog prayer rally sa Cebu City noong linggo, isang press conference naman ang sinagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City nitong Martes kaugnay sa usapin ng pagbabago ng saligang batas. Muli iginiit ng dating Pangulo na hindi dapat mangyaring baguhin ang saligang batas na ang makikinabang lang ay ang mga nakaupo ngayon sa administrasyon. Wala ba na akong problema sa... But it must be purely motivated to improve the interest of government and country. It will never be used to promote the ambition or ambitions of Congress or by anybody else, even by the Supreme Court. But besides, if meron man, it should not apply to them who made the changes, modification. It should be, I said, progressive. It should apply to future
elected or appointed people. Para walang... Not even to the next president? Not even to the next president. Patutsada naman ang dating Pangulo na kung ano ang nakasaad sa konstitusyon kaugnay sa tagal ng panunungkulan ng Pangulo ay hindi na dapat ito baguhin. Dapat anya mayroong panahon na ang mga susunod na Pangulo ay manggagaling din mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. This is the democracy. Rotation dapat. Now is the time for Bicolano to be president. Maybe tomorrow from the southwestern part of Mindanao, which would be Zamboanga towards Pulo. I would even relish an Ifugao president. Torno-torno tayo, wag natin suluhin. Ito ani Duterte ang demokrasya kaya't dapat anya hindi ito mawala sa intensyon na isinusulong na charter change. Live on our time. Kung saan tayo dinatngan ng swerte natin sa buhay, ng konstitusyon, and your destiny, nandyan lang tayo. Because this is what a democracy. Do not tinker with the cyclic movement of a democratic state. Do not introduce something which is foreign or not aligned with the original intentions of those who made the charter. Sundin lang natin the intention. Giit pa ni Duterte kung maari lang din ay dapat mag-resign na ang mga government official ilang buwan bago matapos ang kanilang termino upang maiwasan ang paggamit ng pera ng taong bayan sa kanilang kampanya sa eleksyon. Mahirap yan. When you are the incumbent, dapat nga sa lahat local officials. Alam mo kasi, you should be allowed to resign 6 months before. Precisely to deter you from using the resources of government to fund your candidacy. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. At para sa uling detalye ng ating balitang national, FPRD tinawag na stupid proposition ang aligasyon na nakakuha siya ng baril mula kay Pastor ACQ. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparhana Jade Sancho. Kaparhana. Ang pagdinig ng komite ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo Siquibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Isang testigo ang dumawit sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Parata ni alias Rene, mayroong pagkakataon na nakita umano niya na mayroong mga bitbit na bag na may laman ng mga baril ang dating Pangulo at Vice Presidente na galing umano kay Pastor Apollo. Pero tugon naman ng dating Pangulo sa paratang na ito. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? That's a very position. Pahayag ito ng dating Pangulo sa isang press conference sa Davao City. Pagdedepensa pa ni Duterte kay Pastor Apollo, saan naman kukuha ang butihing pastor ng mga baril at aniya mayroong koleksyon siya ng mga ito. It's silly. Bakit man si pastor mamigay ng baril sa akin? Saan man siya makuha? Ako ang supplier ng firearm dito, hindi ako nanghihingi. Matagal na akong supplier ng firearm, bata pa ako. Collectors category ako eh. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. I can only use one. Samantala, una na rin ipinagkiwit-balikat ni Vice President Sara ang nasabing akusasyon at sinabing hindi na siya magugulat kung dadami pa ang mga pag-atake laban sa kanya sa susunod na panahon. Pahayag naman ni dating Pangulong Duterte sa isinagawang hakbang ng Senado na isabpina si Pastor Apollo
kasunod ng mga paratang na mga kinuha nitong testigo. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Or if outside to the national interest that you should appear. If I begin to question you, what is the significance of that interest? Wala mo na nakita na of national interest yung Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. International News Blast. Birth rate sa Japan mas bumaba pa. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Crystal Austria. Mas bumaba pa ang birth rate sa Japan batay sa datos noong 2023. Ito na ang ikawalong sunod-sunod na taon na bumabagsak ang bilang ng ipinapanganak ng mga sanggol sa nabanggit na bansa. Kumpara sa 799,728 ng taong 2022, nasa 758,631 na lang ang record noong nakaraang taon. Ayon kay Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi, magiging seryoso na sila sa gagawing hakbang para matugunan ang problema. Sinabi na ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na malaki ang magiging epekto ng pagbaba ng birth rate sa social at economic aspects ng kanilang bansa kung magpapatuloy pa ito. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Crystal Austria, kapartner mo sa balita at serbisyo. Business News Blast. Dubai-based logistic company may balak mag-invest sa Pilipinas ayon sa DTI. Alamin natin yan kay kapartner Carla Abellana. Nagpakita ng interes na mag-invest sa bansa ang Dubai-based logistics company ng DP World. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual, ang planong investment na ito ay nakalinya rin sa inaasam ng Pilipinas na maging sunod na logistics hub sa Asia. Isa ang DP World sa nangungunang end-to-end supply chain logistics providers. Nag-aalok rin ito ng mga serbisyo gaya ng container handling sa mga pantalan, industrial parks at economic zones. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Carla Abellana, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. Star Pinoy boxer Yummer Marshall sasabak sa laban kontra Thailand fighter. Alamin natin yan kay kapartner Carlo de la Peña. Mga kalaban ni Yummer Marshall sa ring ngayong March 23, 2024, si Ted Saxinam ng Thailand. Gaganapin ito sa Ninoy Aquino Stadium ayon sa MP Promotions. Sa ngayon ay nasa Las Vegas, Nevada, USA pa si Marshall para sa isang pagsasanay kasama si Coach Kay Coroma. Si Marshall ay may professional record na 4-0 sa kanyang career. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. K-pop group na EXO magkakaroon ng fan meet sa South Korea ngayong Abril. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Val de Vinagracia. Magsasagawa ng fan meet ang K-pop boy group na EXO ngayong April 14, 2024 sa Inspire Arena, Yongjongdo, Incheon, South Korea. Sa naturang araw ay 2 beses o alas 2 ng hapon at alas 7 ng gabi Korea time gaganapin ang fan meet. Tampok sa magiging event na may pamagat ng 2024 EXO Fan Meeting 1 sina Suho, Xiumin, Baekhyun, Chen, Chanyeol at D.O. Hindi nga lang makakasama dito sina Kai at Sehun dahil kasalukuyan silang sumasailalim sa mandatory military service ng Korea. Ito ang muling pagsasagawa ng fan meeting ng grupo matapos ang EXO O'Clock noong 2023. Ang pre-sale tickets ay alas 8 ng gabi sa April 4 sa pamamagitan ng reservation site na Melon Ticket, habang ang general ticket sales ay alas 8 pa rin ng gabi sa April 6. Samantala, ang anniversary ng EXO ay sa April 8. July 2023 nang ma-release ng grupo ang kanilang 7th full-length album na may pamagat na Exist. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val de Vinagracia, kapartner mo sa balita at serbisyo.